Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So, this video gawin po natin ang weekly horoscope for may mga sun, moon, and rising sign na Taurus for March 10 to 16. Kompisado, sorry. So, kung bago ka sa channel, subscribe, like, and share. At kung hindi nyo po alam yung sun, moon, at rising sign nyo, sa end po ng video, we have a link for this. Panoorin nyo po. Importante kasi siya. And readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At sa mga kailangan po ng private readings and spellworks, mag-message lang po sa ating Facebook page. Link is in the description and one of our admins will help you po. Sa gusto po ng mag-ano din po, mag-member para magkaroon kayo access sa ating extended readings, i-click nyo lang po yung join button sa baba. And donations can be sent using the thanks button, yung parang heart po. Ayan, sa baba yun. Saying cat food yun eh. Okay, so Taurus, how are you? So we have here the Ten of Cups and Loyal Heart. Okay. Happiness, meron yung song yun nilalaki. If happiness is a tangible, sabi doon, if happiness is a tangible thing, it would be you. Kapag ang ligaya daw ay isang bagay na pwede mong mahawakan, ikaw yun. Pero andun kasi na ano eh, you're trying to find that deep inside, you're trying to be happy. Pinipilit mo na maging positive ka, pinipilit mo magkaroon ka ng magandang outlook sa mga bagay-bagay. Pero you know for a fact na with the loyal heart na naka-reverse, may mali. May mga doubts, may mga bagay na you feel na hindi tama. Yung pakiramdam mo, may something. Yung siguro yung pinakamagandang term natin. There's something wrong. Pero ano mo yung nakikita mo in external when it comes to your family. Nakikita mo okay naman sila, happy sila. Pero ikaw mismo, hindi mo matanggal yung feeling that feeling of longing, that feeling of loss, yung feeling na parang wala hindi pwede, or walang ganto. Meron kang hinahanap. Kung naranasan mo na yung nagugutom, may gusto kang kainin, pero hindi mo alam kung ano. So, same thing with you. Something is wrong, para may parating na hindi maganda, or may mangyayaring hindi mo gusto, pero hindi mo alam kasi kung ano siya. Kasi around you, parang okay naman yung lahat eh. Wala namang nangyayaring or wala namang pangit na nangyayari. So, yun yung parang at loss ka. Medyo nawawala ka ng konti sa part na yun. Yun yung medyo inaalam mo pa on your end. What's coming? Ano yung parating? Natin, with yung crossing mo kasi or cover mo, Five of Cups, tsaka a leg up. Well, you will need help talaga. Andun kasi na, siguro iba sa inyo, medyo, hindi ko alam kung ano bang naramdaman nyo, kung nahihiya ba kayo, andun na ayaw nyo magkaroon ng utang na loob, or may pride kayo na ayaw nyo na may tutulong sa inyo kasi or gusto niyo bang patunayan sa sarili niyo na kaya mo 'to mag-isa. Andoon kasi yung fear niyo of asking help. Andun yung bagay na parang kapag tumanggap ka ng tulong, baka maisipin nila mahina ka, or iba sa inyo may ang dating is baka mamaya gamitin yun against you in terms of utang na loob. Diyos ko, ganun pa naman ngayon sa ang toxic Filipino culture din, na kapag may utang na loob ka, parang buong buhay mo na babayaran. So, hindi ba kita masisisi sa part na yon na ganun? Kasi, a lot of you nakakaranas ng ganun eh. Nakita nyo, maybe sa magulang nyo, or sa grandparents nyo, or sa mga kamag-anak nyo, paano ginamit masyado yung utang na loob card ng mga tao against them. And ayaw mo makompromiso na malagay ka sa ganong sitwasyon. However, yun yung kailangan mo ngayon eh. You need to find the right people para tulungan ka. Hindi naman kasi lahat ng tao pwede hinga ng tulong eh. Marami dyan,
I mean, alam natin 'yan, 'pag tutulungan tayo pero andoon na nanghihingi lagi ng kapalit or, andoon na kailangan may bayad. Eh, at this point kasi yung tulong na kailangan mo is something different, eh. Since nga may hinahanap ka na kailangan mo maintindihan. Now your desire card is the 8 of Cups and breathe. Alam mo yung point na gusto mo lang minsan mawala. Gusto mo lang iwanan yung mga bagay sa paligid mo. Gusto mo na lang na parang, ay pwede bang, kumbaga sa game, yung mga naglaro dyan before yung family computer, di ba? Or sa PC, Nintendo, you would like to press that reset button na. Gusto mong i-reset na parang gusto mo huminga, ang gugulo nyo. And andoon na with the 8 of Cups, may mga questions ka na eh. Tama pa ba? May mga tao kasi na in the past, pinili mo sila yung kumbaga you stayed with this people or with this person or with this group of people. Parang ngayon nag-iisip ka, tama pa ba yung naging desisyon ko na dito ko sumama sa grupo ng taong to or dito ko lumipat or eto yung kasama ko ngayon? Kasi andoon yung point na nakikita ko sa cards na nakikita mo na yung value yung value mo versus doon sa value nung mga kasama mo or kasama mo. So, andoon na rin gusto mo din ng reset na. Gusto mo mawala, magbago. Kung pwede nga lang na parang back to the womb tapos paglabas baguhin mo yung mga bagay-bagay. Kasi there's a lot of things gusto mo din mabago sa self mo. Gagawin mo. Just for you to have that fresh start. Para lang makahinga ka, para lang magkaroon ka ng moment for yourself. Now, yung foundation mo kasi is the King of Wands and Chaos and Conflict. Alam mo yung ang kailangan mo talaga dito is some sort of an advisor eh. Or life coach ang lumalabas dito or parang nasabihin natin na parang teacher or mentor. Kasi yun yung isa sa mga hinahanap mo ngayon din is yung building of your foundation. Yung desire mo kasi to fix things, yung desire mo para maayos yung mga bagay, maging maganda yung kalabasan, andoon naman, we're not questioning it. Pero kasi in terms of do sa structure, hindi ko siya nakikita. There's according to this card, there's an internal conflict eh, na parang alam mo din sa sarili mo na yes, nag-work itong mga alam mo before, pero right now, hindi na siya nag-work. Kasi andoon na, there's something different that you will need to do or you will need to understand or maybe you need to rebuild. Parang, di ba? Parang gamot lang yan. Nag-expire din. Effective siya prior to expiration date. Pero, after nun, huwag mo nang tangkain. Same thing din actually sa mga knowledge natin eh. Nag-evolve kasi yon, di ba? Nag-a-update. Everyday may nadadagdag na karunungan at kaalaman sa iba't ibang larangan o iba't ibang mga aspeto. So, yun yung isang kailangan, yung foundation mo, doon yung medyo kinukulang na you need to find para ma-fulfill yun. Kasi it's an important thing eh. Because in the past, we have here the King of Swords and Come to the Edge. Yung point na in the past, hungry ka eh. Gutom ka sa kaalaman, gutom ka na matuto, gutom ka na malaman yung mga bagay-bagay. Pero ang dami sa inyo nagkaroon ng limited na oportunidad para siguro, pwedeng sa pag-aaral, nagkaroon kayo ng limited na option because possible financial issues ang naging cause kaya andoon na hindi mo natuloy pag-aaral mo. Or andoon na may mga tao na gusto mo sanang tanungin pero pwede yung oras nyo hindi nag-match o andoon yung pamamaraan ng pagtuturo ng tao hindi
hindi mo na-appreciate, di ba? Kasi iba-iba naman tayo ng paraan din ng pag-share ng kaalaman. Actually here, even in this part, yung come to the edge, some of you guys, parang iniisip nyo, may mga questions kayo, what if then, nadisiplina ako ng maayos in this aspect ng buhay ko? What if naturuan ako sa ng gantong kaalaman o gantong karunungan sa gantong aspeto ng buhay ko? There's a lot of questions like that eh. Mga what if, kung pwede lang. So, yung mga what if mo, why, ito yung challenge ngayon eh. Bakit hindi mo yon hayaan na maging present? Okay, na-miss out mo siya in the past. Hindi naman ibig sabihin, wala nang way para ma-fulfill yon, na wala nang way para hindi mo magawa. You have the capacity, you have the option, given na nag-mature ka na, kung wala yung opportunity, then you create. Ikaw gumawa ng bagong opportunity. Ikaw yung maghanap ng ganon para sa sarili mo. Kasi in the future na ikaw, we have your is justice, tsaka si message in a battle. Alam mo, hindi ako magtataka na there's particular person na may malalaman ka. Kumbaga, let's just say, it will be a blessing in disguise, yung malalaman mo. And andoon na, pipili mo na lang na parang, ayoko na dito. Tatapusin ko na tong connection ko sa taong to o sa grupo ng mga taong to. Kasi hindi na maganda yung kinakalabasan or kinakahantungan. And I'm also seeing here na may mga darating na news sa'yo, wag ka muna magre-react. Wag ka din gagawa ng decisions agad. Alamin mo yung pinakabuong kwento kasi medyo shocker siya in a way kasi with the reverse yung card of justice eh. Medyo yung mga malalaman mo, pag nakalaman mo buong kwento, andoon na yung decision mo na gagawin will be solid and final. Talagang may nakikita ko itong pag-walk away sa ibang tao. So guys, kung nakaka-resonate ka sa reading, invite po kita, i-click po yung join button sa baba para magkaroon ka ng access sa ating extended readings at iba pang mga perks. So, pero sa ngayon, tuloy natin yung reading mo. So, yung physical environment mo, we have here the Empress and all that glitters. Okay. Sa physical environment, a lot of you guys, yung point na, pangit ng term sa gagamitin ko eh. Wait lang, isip ako ng magandang term. Ganito, describe ko na lang. Sorry unahan ko na kung hindi maganda yung gagamitin ko term. Yung meron kang mother or mother figure, pero andoon na nakikita mo na in a way, ginagawa niya lahat ng pwede niyang gawin. Pero nakikita mo kasi yung flaw, nakikita mo yung pagkukulang, at nakikita mo yung mga bagay na yun, nakita mo yung impact ngayon sa life mo. So, yung iba sa inyo parang, ang ganda lang ginawa nyo kasi iba sa inyo, you took na parang, okay lang yun kasi nanay ko siya. I was blessed by God, by the universe, na siya may ginanay ko. And, totoo naman, no one is perfect. Ito yung siya-challenge sa'yo ng universe and all that glitters. Okay, nakita mo ano yung flaws, nakita mo ano yung kulang, ano yung mali. Ikaw sa buhay mo, itama mo yon. Ikaw mismo magkaroon ng paraan para, okay, I'll correct this kasi ito dapat pala ginagawa ko. So, this is a challenge for you to make yourself into a version that is correct, that is right, that is, hindi man perfect, pero sabihin lang natin, ideal. Ayan. Kasi dito sa emotional environment mo, yung 5 of Wands tsaka Peace, ando na parang sana may mga sana moments kayo na sana na ituro sa akin to para alam ko yung gagawin. Sana na parang naramdaman ko yung ganito, naranasan ko yung ganito. Parang andun nga yung I read somewhere na parang parang di ba na ina-admire natin yung mga tao na I am strong, independent, and matured for the age. Admirable pag tinignan mo. Pero sabi doon sa nabasa ko sa isang psychological report na
mas kawawa pala sila kasi hindi nila na-enjoy yung certain aspects ng life nila, na para mag-grow sila. Kumbaga yung proper stages ng growth, bilang bata, toddler, pre-teens, teens, hindi nila na-experience. And that is And because nun, pinilit na maging mature agad, nagko-cause yun tuloy ng boundaries para hindi sila maka-receive ng proper love. Which is yun tayo papasok din. Sina-challenge ka ng universe. Learn to accept the love being provided sa'yo ng mga taong totoong nagmamalasakit. Mga tao na totoong nakikita yung sitwasyon mo, yung totoong ikaw, at nagbibigay ng makabuluhan at maayos na solusyon din. Kasi yung solusyon na ino-offer ng mga taong 'to, parang ano 'to, yung isa sa mga favorite ko na kasabihan na, "Bigyan mo ang tao ng isda, mapapakain mo siya sa araw na yon. Pero turuan mo siya mangisda, buong buhay makakain siya." Gano'n yung ginagawa nila, binibigyan ka nila ng pamamaraan, tinuturuan ka nila mangisda sa iba't ibang avenue. Listen to them. Yun yung challenge ng card sa'yo. Yung hopes and fears mo kasi, we have here the Knight of Swords and the Thinker. Ando na parang parang ang dami sa inyo nagho-hope pa din. Di, nag-work naman 'to dati. Okay naman 'to noon. Bakit hindi na siya gumagana ngayon? Again, may mga expiration ng mga bagay. There is always a time for everything. Nag-work siya dati, it does not mean mag-work siya ngayon. So, ando na, china-challenge ka ng card of the thinker. Buksan mo, isipan mo, doon sa mga suggestion, sa mga advice ng ibang tao, yung mga payo nila, kung paano mo to i-approach yung situation mo ngayon. Kasi may kita mo na parang, o nga no, may iba pa palang way to have it fixed. Kasi sa possible future, deep knowing, tsaka 10 of cups, 10 of swords. Ang fear ko dito kasi, baka mag-develop ka ng overthinking. Especially kapag dumating sa iyo yung mga news about those group of people or this etong specific na tao na mag-isip ka masyado tas magkaroon ka ng incorrect decision na mag-act out ka agad. So, ina-advise sa'yo ng card. So, i-turn around natin to. Ina-advise ng card sa'yo na wait ka lang. Kasi, kapag nakuha mo yung buong storya, andun yung point na mas magiging sharp yung decision mo. Pero sino ba to? Tsaka ano ba yung possible na kwento? Doon natin naalamin ngayon sa extended reading. Nakakuha natin yung card. So, para ma-access mo extended reading, click mo yung join button sa baba. Mukha kasing, I think this is a possible warning para sa inyo, Taurus. So, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung gusto nyo po ng private readings, pa-schedule and spellworks, message nyo po ang ating admin sa ating Facebook page. Link is in the description. And donations po na nagiging cat food, pwede nyo po i-click yung thanks button sa baba. Taurus, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo sa extended reading mo. Mula po dito sa kwarto ko sa Dominican Hill in Baguio City. You have a great day. I'll see you soon.